Isa na namang napakagandang pagkakataon ng pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Diyos upang ipagpatuloy natin ang pagsubaybay sa programang ating sinusubaybayan, ang Oras ng Pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Zaba Jr., ang inyong makakasama sa ilang minutong talakayan. At kasama natin si Pastor Nestor Ilioma. So Pastor, kamusta po kayo? Napakabuti at patuloy na gumaganda ang ating mga pananaw dahil ang salita ng Diyos ay bumabago at nagbibigay sa atin ng pag-asa. Yan. At hindi namin makalimutan na pasalamatan kayong lahat na sumusubaybay sa programang ito. At of course, batiin namin ang bawat isa. So kaya mga ginigiliw, patuloy ho nating subaybayan at samahan kami sa ating pag-aaral. At sa pagkakataong ito ay napakaganda na naman ang ating tatalakayin. Dito ay pag-uusapan natin ang kahalagahan ng papel ng banal na Espiritu sa paghahanda sa mga tao para sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesus at maging para sa panibagong buhay. Ating aalamin ang mga pamamaraan upang tayo maging sensitibo sa udyok ng banal na Espiritu at ito'y maging pag-uugali natin tungo sa ating paglilingkod. At dito may iwasan natin na tumanggi sa pag-aangkin ng banal na Espiritu sa ating buhay. Kaya nga, napakaganda nitong inilagay na titulo ng pag-aaral na ito para sa seryeng pang-11, Pamimighati at Pagsalungat sa Banal na Espiritu. Subalit bago tayo dumako sa kabuuan ng pag-aaral, tayo muna ay yumuko sa pamamagitan ng pananalangin ni Pastor Ilioma. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal naming Diyos na nasa mga langit, sa oras ng aming pag-aaral ay minsan pa'y pangunahan po ninyo kami ng inyong diwang banal. Nawa ang banal na Espiritu na siyang kumasi sa mga kasulatan ang magbigay kaliwanagan at kaalaman upang kung magkagayon, lahat ng aming tatalakayin ay magiging pagpapala at kaaya-aya sa inyong harapan. Ingatan po ninyo na sa aming pagpapahayag ng inyong salita, ang inyong kabanalan at ang inyong kaluwalhatian ang makita sa aming mga buhay at sa mga pagtalakay sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sa pambungad po ng ating pag-aaral, atin pong tingnan ang pinakasusing talata na masusumpungan sa Efeso Kapitulo 4, talatang 30. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na nasa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Narito, Pastor, ang Apostol Pablo ay nagsulat ng mga pabalita para sa iglesia sa mga taga-Efeso. At kung inyong babaybayin ay dito sa kalagitnaan ng Kapitulo 4 ay pinag-uusapan yung dalawang klase ng mga mananampalataya. Yung iba ay nagdadala ng kaguluhan, yung iba naman ay nagiging dahilan ng pagpapala para sa iba. Pero dito, idiniin niya na lahat ng ating mga gagawin ay dapat ay hindi napipighati ang banal na Espiritu sapagkat tayo ay tinatakan sa kaarawan ng katubusan. Ang ibig sabihin, ang banal na Espiritu ay hindi isang puwersa lamang, Pastor. Nais kong idiin yan. Dahil siya ay napipighati. Ang ibig sabihin, nasataktan siya, nalulumbay siya, nagkakaroon siya ng reaksyon kapag tayo ay hindi gumagawa at hindi sumusunod sa Diyos. Kaya nga, ating sinasabi na ang banal na Espiritu ay mayroong bukod tanging abilidad na pangunahan ang isang taong makasalanan sa pagkabatid ng kanilang tunay na katayuan bilang makasalanan. Ngayon, bilang isa sa makasalanan, dito tayo ginigising ng banal na Espiritu. Ngayon, sa usapin ng kasalanan, ano ba yung mga kasalanang walang kapatawaran? Ayan. Ang Panginoong Hesus ay nagturo tungkol dito, Pastor. So sa ating tutunghayan, ang pahayag ng unang aklat ng Bagong Tipan sa Mateo Kapitulo 12, ang talata ay 31 at 32. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kapusungan ay ipatatawad sa mga tao, datapwat ang kapusungang laban sa Espiritu ay hindi papatawad. At ang sinumang magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao
ay ipatatawad sa kanya. Datapwat ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipapatawad sa kanya kahit sa sanglibutang ito o maging sa darating. Ayan. So, narito, Pastor, ang dalawang bagay na idiniin ng ating Panginoong Hesus. Lahat ng kasalanan ay napapatawad. Okay. Pero ang kasalanan laban sa banal na Espiritu ay walang kapatawaran. Now, paano nagkagayon? Ang sabi dun sa, parang contradictory yung statement ng ating Panginoong Hesus. Ang lahat ng kasalanan ay napapatawad. Bakit? Kasi ang kasalanan ay pagsalangsang sa kalooban ng Diyos. At ang solusyon nito ay ang ating Panginoong Hesus. Kapag ang isang tao na nagkasala ay tinanggap yung biyaya at sakripisyo ni Kristo, lahat ng kanyang kasalanan ay mapapatawad. Ano itong kasalanan ng banal na Espiritu, Pastor? Kapag yung sakripisyo ni Kristo, kapag yung kanyang ginawa para sa tao, para maligtas siya sa kasalanan, ay babaliwalain ng tao yung kasalanan sa banal na Espiritu. Ang ibig sabihin, hindi natin napapakinggan, hindi natin sinusunod yung udyok ng Espiritu na tayo'y magsisi at layuan ang kasalanan sapagkat ang kasalanan, ito yung nasumisira ng relasyon at ugnayan sa Diyos. Kaya isa sa napakahalagang tingnan natin, kung ang kasalanan sa banal na Espiritu ay walang kapatawaran, subalit paano ka tumatanggi sa banal na Espiritu? Ayan, how can we resist? Paano tayo tumatanggi sa banal na Espiritu? Dito sa sulat ni Dr. Lucas sa mga gawa, Pastor, ang kapitulo ay 7 at ang talata ay 51. Yan. Bahagi ito ng mga pangungusap ni Esteban bago siya patayin ng mga Hudyo. Napakaganda nito. Kanyang diniretsa yung mga Hudyo, Hudyo ang kausap niya rito at mga pangulo ng Judaic religion. Ayan. Na hindi nila tinanggap ang ating Panginoong Hesus na siyang Mesiyas at tagapagligtas na ipinangako. So ibabalik tayo dun sa hindi tinanggap ang ating Panginoong Hesus, Pastor. Ayan. Bilang daan ng kaligtasan, ang sabi niya sa 51, pakibasa, Pastor. Kayong matitigas ang ulo at dituli ang puso't mga tainga, kayo'y laging nagsisalangsang sa Espiritu Santo. Kung ano ang ginagawa ng inyong mga magulang, ay gagawin din naman ang ginagawa ninyo. So paano yung pagsalangsang sa Espiritu? Yung pagtanggi, katigasan ng ulo, natanggapin yung Mesiyas na tagapagligtas na ibinigay ng Diyos para tayo magkaroon ng katubusan at kapatawaran sa ating mga kasalanan. Hinalintulad niya sila sa kanilang mga magulang, yung mga Israelitas dito na tinanggihan ang tagapagligtas nang siya'y dumating dito sa balat ng lupa. At marami sa mga kasalanang ito po yung nasa level ng individual. Di po ba? So, gayunpaman, meron ding mga kasalanang nakakasangkot ang panglahat. Kaya nga, tinatanong natin, ano ba yung ating sama-samang responsibilidad? Ayan, papansinin natin, lahat ang kasalanan, Pastor, personal yan na ginagawa ng tao. Hindi pwedeng i-charge ng Panginoon yung kasalanan ko sa iyo. Ayan. So, tayo ay responsible bilang mga nilalang na sagutin yung ating mga pagkakamali at mga pagsalangsang sa harapan ng Diyos. At mayroon yung, Pastor, katugunan na ginawa ng Diyos. At yun ay ang humingi ng tawad sa ating mga pagsalangsang at tayo ay kunin yung sakripisyo ni Kristo na nang siya'y mamatay, yun ay kabayaran doon sa ating mga kamalian. Yun ay personal yun. Kaya ang salvation ay personal. Pero meron tayong corporeal, yung pangkalahatan, grupo na responsibilidad. Tingnan natin yung sulat ni Pablo sa mga Hebreo. Hebreo Kapitulo 10, 24 at 27. Yan. Now, nais kong bigyan ng diin na ang mga itong mga Kristiyano, ito yung mga Kristiyano na dating mga Hudyo, Pastor. Itong Hebreo ay mga Kristiyano na naging Hudyo at sila ay medyo nanlupaypay na, nagsawa na, tumalikod na doon sa kanilang pananampalataya na kanilang tanggapin. Okay, basahin natin ang talatang 24 at 25. At tayo'y magtinginan upang tayo'y mga udyok sa pag-ibigan at mabubuting gawa.
Kapitulo 10, talatang 25 at 26, Pastor. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw, sapagkat kung ating sinasadyang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Idinagdag ko yung talatang 26 kasi yun yung bahagi nung atin ang sabi rito ay kapag ka sinasadya natin ang pagkakasala, ay wala nang na at matanggap na pagkakakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa. Walang forgiveness. Bakit? Sinasadya mo na yung pagkakasala. Yan. So, ang kasalanan na kilala natin ito, na ito ay nakakasakit ng relasyon, ay nagsisisi tayo doon dahil ang nasasaktan dito ay ang ating Panginoong Diyos. Pero pagka sinasadya na natin, ano ang ginagawa natin? Tingnan natin idugtong natin yung Hebreo 6, ang talata ay 4 hanggang 6. Dito po sa aklat ng Hebreo, mga kapatid, ay dito ay tinuturo ni Pablo na ang kaligtasan ay maaring mawala. Yan. Kaya may mga ibang mga pananampalataya, ayaw nila itong mga talatang ito sapagkat sabi nila, minsang ligtas ka na. Ayan. Hindi. Pagka niligtas tayo, mayroong posibilidad pa rin na tayo ay mawala sa kaligtasan. Talatang 4 hanggang 6. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at saka nahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Ayan, so narito, yung tao na nakatikim, nakalasap ng kalooban ng kalangitan, nakibahagi sa Espiritu Santo. Nais kong inyong pastorin yan, Pastor. Yung tao na tinanggap si Kristo bilang personal tagapagligtas sa udyok ng banal na Espiritu, naramdaman niya yung kanyang pagiging makasalanan at kailangan niya ang biyaya ni Kristo at yung kanyang sakripisyo, nagsisi siya. Kaya siya pinatawad at siya naligtas. Pero, ang taong yon nagkakasala pa rin sa araw-araw, Pastor. Gusto kong idiin yan sa ating mga pakinig. Tayo'y nagkakamali pa rin. Hindi ibig sabihin na ligtas tayo at tayo ay diretso sa langit pagka may nangyari sa atin. Hindi. Dahil tayo'y nagkakasala pa rin, nawawala tayo doon sa karanasan ng kaligtasan. Ayan. So ano ang gagawin? Kagaya dito sa mga taong ito, na mga Kristiyano na mga tinatawag na mga Hebreo, nanlamig na sila. At isa sa mga karakteristik ng kanilang panlalamig sa pananampalataya ay kanila nang nakaligtaan o ayaw na nilang magpulong at sumama sa mga pagpupulong ng mga pagsamba. Yan. So, dito, yung corporeal responsibility, meron pa rin tayong responsibilidad na ipakita na tayo'y mga ligtas sa pamamagitan ng pagsama natin sa mga kapwa natin, mga mananampalataya na tinubos ng biyaya ni Kristo. Yeah, totoo na bawat isa ay may kapananagutan sa kanilang mga sariling pagpapasya. Subalit, hindi nangangahulugan na wala na tayong responsibilidad para sa kanila. Kailangan pa rin natin silang hikayatin na maging tapat at sundin ang salita ng Diyos at manatiling malapit kay Jesus. Ayan. So, ang sinasabi natin, Pastor, yung tao, mga tao na kasama natin o tayo mismo, kinakailangang mapanatili natin yung ating kaligtasan kay Kristo Jesus, yung ating pagsasama-samang pag-aaral, pakikinig, pagsamba, at pagpapalakasan sa isa't isa. Ito yung corporeal responsibility na banal na espiritu pa rin ang gumagawa sa likuran nito. Ayan. At isa sa napansin ko, Pastor, yung palang pagtanggi dun sa o pagsalungat sa salita ng Diyos ay pagsalungat din sa banal na espiritu. Kaya kapag hindi natin pinakikinggan yung mga salita ng propeta, so atin ding sinasalungat yung gawain ng banal na espiritu sa ating buhay. Dahil pinapakita dito sa ating pag-aaral, may malaking kinalaman ang banal na espiritu. Dahil doon sa tanong na paano natin tutulungan ang iba na magpakita ng pag-ibig at mabubuting gawa. Paano natin tutulungan? Ay di, unang-una sa lahat, isa kabuhayan natin. Hindi lamang sa salita,
yung ating pananampalataya. Kinakailangang may gawa at nakikita ito. Kaya nga sa mga sulat ni Apostol Pablo ay, follow me as I follow Christ. Sabi niya, sundan ninyo ako gaya ng kanyang pagsunod kay Kristo. Bakit? Kasi yung sumusunod kay Kristo ay nakikita yung kanyang kabuhayan at yun ay nagiging modelo o pattern para sa iba. Hindi natin sinasabi, Pastor, na dapat ay ang ating model ay yung ating kapwa. Hindi. Pero kapag nakikita na tayo ay tapat na naglilingkod, nai-inspire yung iba na magtapat, Pastor. Ayan. Kahit tayong mga manggagawa, yung sakripisyo natin, yung ating paraan ng pakikisama, yung ating mga pagsasalita, pag nakikita ito at narinig ng mga tao, ay pinapupurihan nila, sana ganun din ako. Ayan. Yeah. So merong aspiration pag nanasa na sana maging katulad tayo ng Panginoong Hesus. Amen. Kaya ito'y ginagawang posible ng banal na Espiritu na gumagawa sa ating mga buhay. Ngayon, pagka ating tatanggihan ang gawain ng banal na Espiritu, hindi tayo makipag-fellowship sa kanila, hindi makikita sa atin ang napakagandang larawan ng pag-ibig sa isa't isa. So kaya nga yung salitang pagtanggi ay katumbas ito ng kahulugan na pinipighati ang banal na Espiritu. So, ngayon, ating unawain kung ano ang ibig sabihin ng pighatiin ang banal na Espiritu. Ayan. Bumalik tayo doon sa aklat na pinasimulan nating basahin sa susing talata, Pastor. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Yung pagkasulat dito, Pastor, ay isang utos Huwag pighatiin ang ang banal na Espiritu. Bakit? Tingnan natin. Mula sa aklat ni Moses, Pastor, Kapitulo 6, talatang 1 ng Henesis, ating linawin kung ano itong pagpipighati. Ano bang ibig sabihin yan? At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao, magpakailanman, sapagkat siya may laman. Gayon may magiging 120 taon ang kanyang mga araw. Now, narito yung karanasan ni Noe, Pastor. Opo. Nung siya'y nangaral, dahil ang sabi ng Diyos, kanyang lilipulin ang mundo, at siya'y nangaral ng 120 years. Napakahaba niyan. So, binigyan ng pagkakataon ang buong sanlibutan para malaman na ang Diyos ay gugunawin ang lupa. Ang sabi rito, at ang kanyang espiritu hindi nakikipagpunyagi sa tao magpakailanman. Merong period ang banal na espiritu, Pastor. Bakit? Isa siyang persona, hindi siya puwersa, Pastor. Na siya ay nalulungkot, siya ay nalulumbay pag ang nakikita ang tao na hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, itong pagpipighati rito ay yung wag natin siyang bigyan ng masamang pakiramdam. Alam niyo pagka ikaw ay gumawa ng isang mabuting bagay, tapos sinuklian ka ng hindi mabuti, ang banal na espiritu ay gumagawa para tayo maligtas. Pero anong sinusukli ng tao? Imbis na sumunod, ay yung gumawa ng masama ang kanilang mga pinaggagawa, Pastor. So papansinin ninyo na itong grieving the Holy Spirit, ito yung pagwawalang bahala doon sa kanyang sinasabi na dapat nating sundin at isakabuhayan yung mga resulta ng pagtubos ni Kristo sa ating buhay. So ito ay mga salita na kung saan ay dapat nating maunawaan sapagkat may mga pagkakataon na parang ang tingin natin sa kasalanan ay pawang napakagaan lang. Subalit ang banal na Espiritu ay inaakay tayo sa pagkaunawa sa ating mga ginagawang pagsalangsang sa Diyos na ito ay ating iwasan at sundin natin yung kalooban ng ating Panginoong Diyos. So the moment na hindi tayo sumunod sa nais ng Diyos, ito yung ibig nating sabihin na ayaw nating hayaan ang banal na Espiritu na akayin tayo sa katiyakan ng kaligtasan. Alam niyo, Pastor, pag tayo nagkakasala, ang nasasaktan ay ang ating Panginoong Diyos. Ang Ama nasasaktan. Ang anak nasasaktan. Kagayang sabi doon kanina, muli ninyong ipinapako siya at nilalagay sa malaking kahiyan. Ang banal na espiritu din ay napipigati. Nasasaktan din siya. Bakit? Siya ang kasakasama natin sa araw-araw, Pastor. Siya ang nakakakita sa atin ng ating mga gawa. Siya ang nakakarinig ng ating mga sinasabi at yung ating mga kilos na mamasdan niya. Kaya nga, siya ang unang-una na naapektuhan pag ang tao
na niligtas, tinubos, ay ayaw sumunod, gumagawa ng hindi tama sangayon sa kalooban ng Kasi Diyos. ang layunin ng banal na espiritu, ang papel ng banal na espiritu ay yung tulungan tayo na maging kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoong Diyos. So ngayon, ito ay isang seryosong usapin, itong pagpigati sa banal na espiritu. Ngayon, ano bang yung mangyayari kung halimbawa, kasi sinasabi natin kanina, kapag hinahayaan natin na maghari sa buhay natin yung mga gawain ng dyablo, yung mga negatibong mga bagay na siyang pumapasok sa buhay natin, ang banal na espiritu ay nalulungkot. Kaya nga ang tanong, anong mangyayari kung hinahayaan na lang natin ang mga bagay na ito, bukod sa banal na espiritu na nalulungkot, na lumugar sa ating mga puso? Ayan, tignan natin, balikan natin yung Kapitulo 4 ng Efeso, Pastor. Narito nagbigay si Pablo ng mga halimbawa at ang kausap niya rito ay mga kaanib ng iglesia. Ayan, mga mananampalataya. Ang context ng Korinto, Pastor, ay mga mananampalataya. Hindi ito mga hindi nakakakilala sa Diyos, kundi mga mananampalataya na gumagawa pa rin ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa harapan ng Diyos na nagiging dahilan kaya ang banal na espiritu ay napipighati. Kapitulo 4, ang talata ay 25 hanggang 31. So itong Kapitulo 4, talatang 25 hanggang 31 ng Efeso. So ito yung tinutukoy nyo kanina ng mga tao na hindi sa Korinto, kundi sa Efeso. Sa Efeso. Ayan, ang sabi rito ay, kaya nga, pagkatakwil ng kasinungalingan ay magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo mga sangkap na isa't isa sa atin. Kayo'y mga gagalit at huwag kayong mga kasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Nibigyan daan man ng dyablo, ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, bagkus magpagal, na igawa ang kanyang mga kamay ng mabuting gawa, upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan, upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa Kanya'y kayo'y tinatakan hanggang sa karawan ng pagkatubos. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at paglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ang lahat ng masasamang akala. ayan, hanggang doon, Pastor. Now, pansinin natin, narito yung mga halimbawa. Kasi tinutukoy natin na narito ang mga kaanib ng iglesia, mga kapatid na tinubos na ng dugo ni Kristo. Sila na, ang sabi doon ay, sa 31, yung huling bahagi ay, mapapansin natin, 30 ay tinatakan sa kaarawan ng pagkatubos. Meron na sila, sealed with the day of salvation. Now, may 4 na example dito, Pastor. Ayan. Unang-una, sa talatang 25, yung nagsisinungaling. Tayo bang mga anak ng Diyos, nagsisinungaling pa rin? Oo. Kasi diyan, malinaw diyan. Anong sabi doon? Ang payo, magsalita na kayo ng mga katotohanan sa kanyang kapwa. So that's the first example there. Ikalawa, yung nagagalit na nagkakasala at yung nagagalit na hindi nagkakasala. So meron pong nagagalit, anger, yan. Be angry. Sa English po dyan, sa talatang 26 ay, magalit kayo. Ito ay utos kung titignan mo Hindi po sinabi na masama ang magalit. Hindi. Ang sinasabi niya rito, magalit kayo pero huwag kayong magkasala. So meron yung nagagalit, na lingering ang kanyang galit, yun yung hindi marunong magpatawad na, o hindi na umuupa. Ikatlo rito, pansinin niyo yung pastor, sa 28, yung nagnanakaw. So material man at saka yung sa responsibilidad sa Diyos. At yung ikaapat, yung talatang 29, yung mga nagsasalita ng mga mahahalay na lumalabas sa kanilang mga bibig. 4 itong mga ilustrasyon na ginamit na nakikita ni Pablo sa buhay ng mga Kristiyano. Tsaka na isinunod yung talatang 30 na ito ang paraan kaya napipighati ang banal na espiritu. So ang ibig sabihin, sino ang nagpipighati ng banal na espiritu? Mga kaanib ng iglesia, mga tumanggap ng kaligtasan, mga iniligtas ni Kristo. Ayan. Na na mga tao na gumagawa nitong mga bagay na ito. Example lang ito, na pa, Pastor? Dinagdagan pa niya Sa 31, meron pang dinagdag.
Ito yung mga nakikita sa labas, itong apat na kanyang unang binanggit. Sa talatang 31, ito yung nandito sa loob. Hindi nakikita. Yan naman. Ano yung mga naroon? Pakibasa ulit, Pastor. 31. Ang lahat ng kapaitan, kagalitan at pagkakalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alisin nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. Mga alis. Sabi rito ay ano itong mga ito? Kapaitan, bitterness. Oo. Ano ito? Yung mga matagal nang mga nangyari pa na hindi magagandang karanasan. Ay pagkaano, naku, hindi makakalimutan. Meron bang mga kapatid na ganyan? Pastor, meron. Galit pa doon sa pastor, matagal nang namatay o kung ano pa. Hindi nila malimutan. Pagka dumalaw ka, bumabalik yung kwento. Mga kapatid, ang mga bagay na ito, hindi nagpapasaya sa banal na espiritu. Okay? Ano pa? May ginamit pa diyang, alam nyo, nagkaroon ako ng word study dito sa Greek eh. Yung kagalitan, anger. Yan. Ito yung sudden outburst na nagdi-discuss tayo kahit sa Sabbath school o kaya sa meeting. Bigla na lang magagalit na. Magagalit na. Banal na bagal yung pinag-uusapan. Mamaya naglilislis na lang. Meron bang mga ganyan? Meron. Yun naman ditong wrath. Ang translation ay pagkakaalit. Ayan. Yung alitan, kadaldalan. Panlilibak, slander. Yung word na ginamit dito ay yung parang nasa Hebreo na yung paa ng kabayo, a hoof of a horse. Yun ang term na ginamit dito ay ano yun? Yung bang tukutok na ibig sabihin ay lipat dito, lipat doon. Nagdadadaldal ka tungkol doon sa isang tao, nawala siya para ipagtanggol ang kanyang sarili. That's slander. Now, tayo ba nagsasalita tungkol sa ating kapwa? Sana kung mabuti, okay lang. Pero kung ang sinatalakay natin, hindi po ito nakakasaya sa banal na espiritu. Nakakapalungkot ito. It grieves the Holy Spirit. Bakit? Sapagkat tayong mga tinubos, dapat ang lumalabas sa ating mga bibig ay mga bagay na anong tabi doon? Mga bagay na nakakapagbigay ng bendisyon at mga pagpapala sa atin. Kaya nga itong napakahalagang pinag-aaralan natin na hindi natin napapansin kung minsan na pagka pumapasok ang mga negatibong bagay sa puso natin, doon naman nagkakaroon ng pagpighati sa banal na espiritu. Dahil layunin ng banal na espiritu na ilagay sa buhay natin ang karakter ng ating Panginoong Hesus. Opo, kasi yung napag-aralan natin sa nakalaang leksyon, yung mga bunga ng banal na espiritu. Dapat yun ang nakikita hindi. Itong mga ito yung opposite, yung kaniwas ang nakikita, hindi yung kanyang mga bunga sa ating buhay. Kaya may kinalaman talaga ito doon sa ating pagbabago. Kasi, di ba may sinasabi si Pablo na kung minsan ay namatay na tayo sa laman, pero muling nare-revive yung laman sa buhay natin. Kasi walang merong gusto noong mga ganitong negatibong mga bagay. Kaya lang, bigla na lamang lumalabas sa hindi natin, bumabangon. Yung lumang pagkatao. Yun ang terminolohiya yan. Bakit? Kasi pinakakain natin, Pastor. Yung meron dalawang, pag naging Kristiyano na tayo, dalawa yung dual personality. Meron yung old man at yung bagong nilalang kay Kristo. Kung ang pinakakain natin, yung hindi tayo nananalangin, hindi tayo nagbabasa, hindi tayo sumasama sa mga misyonero, ang pinag-uusapan natin ay mga negative na mga bagay tungkol sa manggagawa sa ganito. Pastor, sasabihin ko sa inyo, we're feeding the old man. Yan. Pinapakain natin yung lumang likas natin. Kaya nga, pag dumating ang isang circumstance, ano ang lalabas? Yung bunga ng espiritu o itong mga bagay na ito? Yung dating masamang buhay. So mga kapatid, nakikita niyo po yung kagandahan nitong ibinibigay sa ating pag-aaral na kung saan ay matutunan natin na kung bakit tayo inaakay sa paglilingkod sa ating Panginoon sapagkat iniiwas tayo na muling mabuhay sa atin yung dati nating pagkatao. Kasi nais ng Diyos na ang banal na espiritu gumawa sa buhay natin at makita yung kanyang bunga ng mga taong nakapalibot sa atin. So, alam niyo yung pagpighati sa banal na espiritu ay may malaking kinalaman ito doon sa mga salitang para bang walang malasakit sa atin ang ating Panginoong Diyos. At dito,
nakikita natin na napakalaki ang epekto nito sa ating pagpapasya at pamumuhay na kasama ang ating Panginoong Diyos. Kaya nga tinatanong natin dito na bakit ba naapektuhan ng Diyos sa ating pamumuhay at sa ating mga pagpapasya? Ayan, Pastor, napakaganda ng tanong. Naapektuhan pala ang Oo. Diyos. Ano? Bakit siya naaapektuhan sa ating mga pagpapasya? Ituloy natin yung Kapitulo 5, talatang 1 at 2 ng Epeso, Pastor. Nabasa na natin yung nasa una. Okay? Ituloy natin yung talatang 1 at 2 at ating idugtong yung kaisipan na bakit ang Diyos naapektuhan sa ating mga pagpapasya at ating mga pamumuhay. Dito po sa Epeso, Kapitulo 5, talatang 1 at 2, kayo nga'y magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal at magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ang pag-ibig ni Kristo sa inyo at ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili na hain at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Ayan. Dalawang salita ang napansin ko, Pastor, sa mga talatang iyong binasa. Magsitulad at magsilakad. Sino daw ang ating tutularan, Pastor? Ang ating Diyos, ang ating Panginoong Yesus, gaya ng mga minamahal na anak. Ayan. Hindi tayo tumutulad sa Kanya na mga estranghero. Tayo ay tutulad sa Kanya bilang mga anak. Ayan, napakaganda ng kaisipang yun, Pastor. Kaya nga, pag tayo'y nagpasya na tularan siya, pag tayo'y nagpasya na lumakad sang-ayon sa Kanyang banal na kalooban, nagagalak ang Diyos, Pastor. Pero pag tayo'y nagpasya na iba ang ating sundan, iba yung ating lalakaran, Pastor, na ang Diyos ay hindi nasisihan. Lalong-lalo na ang banal na Espiritu, siya ay napipigati. Kasi siya yung ginagamit para tayo lumakad at i-reproduce yung kanyang karakter. Ayun, napakaganda. Kung ito ay mauunawaan lamang natin at ating ulit-ulitin itong mga turo na ito, mapanghahawakan nating mainam ang pagnanais ng Diyos para sa pagsunod natin sa kanyang dakilang kalooban. Ngayon, paanong ang puspos ng espiritong buhay ay inihahayag ang sarili sa komunidad? Ayan, yung nabanggit natin kanina, kasama ng ibang mga mananampalataya. Maganda yun, Pastor. Oo. So, una, diniscuss natin yung ang mga kapatid na mga nakatikim ng kaligtasan at tumanggap kay Kristo, lumalabas yung maling likas. Ito naman, may mga kapatid din na napapakita yung pagkapuspos nila ng banal na Espiritu. Epeso 4 pa rin, Pastor. Naroon pa rin tayo sa Epeso. Ang talata ay 3, 4, 15 at 16. Pagkatapos ay talunin natin yung 32. Ayan. Epeso 4:3. 3, 4, 15, 16 at Okay. 32. Napagsakitan ninyong ingatan ng pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. May isang katawan at isang Espiritu na gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Talatang 15. Kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig ay mangagsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya na siyang Pangulo sa makatwidbagay si Kristo. 16. Na dahil sa Kanya ay ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakalakip sa pamagitan ng tulong ng bawat kasukasuan ayon sa paggawang nauukol sa bawat iba't ibang sangkap ay nagpapalaki sa katawan sa katitibay ng kanyang sarili sa 32, pag-ibig. ang huling talata At ng 4. magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Ayan, yung sa huling talata, Pastor, may 3 bagay. Oo. Magandang loob, be kind. Sabi doon, and be kind one another. At mahabagin. At magpatawaran. So 3 yung bagay na binanggit doon, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Pastor, yung spirit-filled life, nakikita rito, ano daw? Yung pagiging maganda ang loob, mahabagin, at mapagpatawad. Yan. So dito, Pastor, itong 3 ito, ang summary ni Pablo dito sa Kapitulo 4 ng Epeso ay sinasabi niya, ito yung nagpapakita ng spirit-filled life. Ayan. So, makukontra itong mga binasa natin kanina. Yung mga resulta ng lumang pagkatao kung tayo'y may kagandahang loob, mahabagin, at mapagpatawad sa isa't isa.
So ito yung pagkakilanlan sa buhay na puspos ng Espiritu. So kaya ito yung mga bunga na maaari nating makita kapag hindi natin pinipigati ang banal na Espiritu. At dito nga pumapasok yung kapayapaan sa isa't isa. So kapag ganito yung mga pag-uugali na nakikita sa bawat Kristiyano, nandoon ang kapayapaan. Ibig sabihin, walang gulo. Walang gulo. So, kaya nga, napakahalaga mamuhay ng mayroong kapayapaan sa isa't isa. So, paano natin to bibigyang diin? Mamuhay, ayan. Dito sa sulat pa rin ni Pablo sa 1 Corinto, Pastor. Paano tayo mamumuhay na may kapayapaan? 1 Corinto 3, 16 at 17. Hindi ba ganinyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal na ang templong ito ay kayo. Kayo, narito Pastor. Ano daw tayo, Pastor? Naroon yung crucial Yung concept na tayo'y may kapayapaan. Bakit? Tayo yung templo Tayo yung tirahan. Kung tayo'y tirahan, magsasalita ba tayo ng ang naririnig ng banal na Espiritu hindi maganda? Tayo ba'y gagawa ng hindi mabuti sa ating kapwa at mga kapitbahay na nakikita ng banal na Espiritu? Hindi. Bakit? Sapagkat siya ang tumatahan sa atin. Siya dapat ay malugod sa pagtira niya sa atin. Makita niyang malinis ang ating mga kabuhayan, resulta ng pagliligtas at pagkabubo ng dugo ni Kristo sa Kalbaryo. Kaya dito, pinapakita sa atin na napakahalaga na alam natin yung tatlong pabalita ng anghel sapagkat may malaking kinalaman kung paano natin iingatan ang templo ng banal na Espiritu. Yan, tama yung Pastor. So kaya, ngayon, kanina pinagpatuloy nating pinag-aaralan na kung saan ang banal na Espiritu ay may pagnanais na baguhin ang buhay natin, ilagay ang karakter ni Jesus sa ating mga buhay at ito'y makita ng mga nakapalibot sa atin. Subalit, may mga pagkakataon na itong pagnanais na ito ay napipigilan. Kaya nga, ang terminong ginamit sa banal na kasulatan, yung pinapatay ang ningas ng banal na Espiritu. Ayun, paano? Pinapatay. Paano? Pinapatay ang ningas ng banal na Espiritu. Ningas sa ating mga buhay yun. Sa ating mga buhay. Tingnan natin, ito ay concept na isinulat ni Pablo sa mga kapatid na mga taga-Tesalonica. 1 Tesalonica 5, Pastor. Yan, ating baybayin ang pahayag ni Pablo sa 1 Tesalonica, Kapitulo 5, ang talata ay 19 hanggang 21. Ang sabi po sa mga tala, huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Huwag ninyong hamakin ang mga panghuhula. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. Narito, huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Pag sinabing patayin, edi ang Espiritu rito ay parang isang apoy. Isang apoy. Yan. So it is compared sa isang apoy na anong ginagawa? Paano mo pinapatay ang apoy? Wala namang fire extinguisher pa ng mga panahon yon. Binubuhusan ng tubig o kaya ay tatakpan mo ng isang malaking bagay para hindi na ito kumalat pa. So rito ay huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu, huwag ninyong hamakin ang mga panghuhula, subukan ninyo ang lahat ng mga bagay, ingatan ninyo ang mabuti. Narito ang pahayag ni Apostol Pablo na sinasabi niya rito, Pastor, na yung pagpatay sa ningas ng banal na may Espiritu ay yung una, merong isa dyan, yung hinahamak ang mga panghuhula. Ayan. Ayos kung isang bagay yon. Kasi may mga tao ngayon na, bakit kayong mga Adventista, ang mga pangangaral ninyo, puros mga ganito, ganyan. Wala na yan. Hindi na yan ngayong panahon. Hindi na yan adapted. Yung mga aral ng Biblia tungkol. Pagka tayo nagsalita ng mga bagay na isinulat sa banal na kasulatan na para bagang winabaliwala natin, ang ningas ng Espiritu ay nasisira. Bakit? Kagaya ng sinabi natin sa mga pag-aaral natin, ang banal na kasulatan ang nagpapahayag ng kalooban ng Diyos. Para mong sinasabi na wala na yung kalooban ng Diyos na yan, hindi na yan kinakailangan pa na pag-aralan ngayon. So yun ang una. Ikalawa, ay subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Bakit? Kasi kung minsan madali tayong maniwala Yan. Sa mga kapatid na mga nag-aaral ng banal na kasulatan, merong nagpaliwanag sa kanila, parang totoo naman yung sinasabi,
Ay madaling. Yung kanilang dati nang tinanggap na pananampalataya na subok na pinag-aralan ng karamihan, anong nangyayari? Iniiwan ka agad. Hindi naman sinusubok yon. At ikatlo, ingatan ninyo ang mga mabubuti. So yung mga bagay na nariyan na dapat na ginagampanan natin, ipagpatuloy natin yon. Kapag ka hindi, yun ang paraan ng ating pagpatay sa ningas ng banal na Espiritu. Kaya nga, isa pa sa mga bagay na dapat nating tandaan, ang banal na Espiritu ay gumagawa ng dalawang makabuluhang bagay para sa atin. Yung tayo ay bigyan ng pagkaunawa, ng kaalaman sa kasalanan at kapangyarihang magtagumpay sa kasalanan. So dito sa mga puntong ito, napansin natin yung mahalagang bagay na huwag nating patayin ang ningas ng Espiritu, na tayo magkaroon ng pagkaunawa sa mga hula ng propesiya o sa mga pahayag ng propesiya. At ganoon din sa paggawa ng mga mabubuting bagay at ang iba pa. Kaya napakahalaga pala, Pastor, na kung saan ay talagang bigyan natin ng panahon ang pag-aaral ng Biblia sa ating buhay. Tama yun, Pastor. Oo. Kasi dito nangungusap ang Diyos sa atin. Hindi naman magsasalita ang banal na Espiritu doon sa kanyang maliit na tinig na role na hindi sang-ayon dito. Yung kanya paling ipapaalaala sa atin, sabi sa Juan, ay mga bagay na nanggaling sa kanyang salita. At ang isang bagay nga, yung pagtatagumpay sa kapangyarihan ng kasalanan, ito yung mga unang hakbang para matamo mo yung kabanalan. Kasi naririnig natin yung salitang kabanalan, pero dapat nating lubos na maliwanagan ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagpapakabanal. Anong ibig sabihin doon sa salitang tinawagan sa pagpapakabanal? Ayan. Dito pa rin sa 1 Tesalonica, Kapitulo 4 lang, Pastor, ang ating titingnan. 1 Tesalonica 4, kasi magkakaugnay naman itong concept. Ang talata ay 7 at 8. Sapagkat tayo tinawag ng Diyos, hindi sa ikarurumi, kundi sa pagpapakabanal. Kaya't ang nagtatakwil hindi ang tao, ang tinatakwil kundi ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng kanyang Espiritu Santo. Tayo'y tinawag hindi sa ikarurumi, kundi sa pagpapakabanal. So kaya nga, pag kaya narumihan tayo, Pastor, ang napapahiya ang Diyos. Ang banal na Espiritu ang napapahiya. Bakit? Siya yung kapangyarihan na ibinigay ng Diyos na tumatayo sa ating, yung ating parakletos na nagbibigay kapangyarihan, to overcome. Yan. Kaya yung sabi mo kanina, ay hindi lamang magkaroon tayo ng pakiramdam na mali yung ating nagawa, kundi magtagumpay na hindi na natin dapat ulitin ito, kakahumuhihan na natin sapagkat hindi ito nagbibigay papuri at nakakalugod sa Diyos. Yan. So unti-unti nating nabubuo yung larawan kung saan tayo inaakay ng banal na Espiritu. Kanina, binabanggit natin na huwag nating pighatiin ang banal na Espiritu, kundi bagkos ay kilalanin natin na siya ang gumagawa ng lahat ng mga bagay upang ilagay sa atin ang mabubuting gawa at kalooban ng ating Panginoon. Ikalawa, huwag nating patayin yung ningas ng banal na Espiritu, na ito naman yung may kinalaman sa pagkaunawa natin ng kalooban ng Panginoon para noon ay mabuksan ang ating mga puso para sa pagnanais na tumugon sa pagpapakabanal. So, ibig sabihin, talagang aakayin ka ng banal na Espiritu para sa pagpapakabanal. Opo, Pastor. Gusto kong susugan yung concept kanina, tinawag sa pagpapakabanal. Now, yung concept ng pagpapabanal dito, Pastor, ay hindi natin trabaho yun. Hindi natin trabaho yun ng banal Diyos na sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At yung ibig sabihin ng holiness dito ay hindi yung ikaw ay mayroong maliwanag na ano sa tuktok ng iyong ulo. Kundi ang pagpapabanal dito ay isineparate tayo para sa isang tanging layunin. Kaya nung tawagin tayo ng Diyos, tayo'y tinawag para magpakita ng kaluwalhatian at ng liwanag para sa mga iba na hindi pa nakakala. So, yun ang purpose. Kung ang makita ng mga tao yung hindi tama sa ating mga buhay, makikilala kaya nila ang Diyos na nagligtas sa atin. So, yun ang isa sa napakahalagang bagay na dapat nating panghawakan. Tinawagan tayo at inihiwalay. Nang ibig sabihin, inihiwalay tayo
mula sa sanlibutan upang makita sa buhay natin ang larawan ng ating Panginoong Hesus. Amen. Ngayon, ang pinakahadlang sa paggawa ng banal na Espiritu, walang iba kung hindi yung pamusong. Kaya nga, tinatanong natin ito, kahit nung ako'y kolehiyo pa, kahit sa mga pangangaral natin ng salita ng Diyos, laging tinatanong sa atin yan na bakit ang pangmumusong sa banal na Espiritu ay walang kapatawaran. Na-discuss natin kanina itong bagay na ito. Bibigyan natin ng Pero dapat kaunting bigyan emphasis natin ngayon, ng Pastor. emphasis. Yan. Dito sa Marcos Kapitulo 8, ang talata ay 28 at 29. At sinaysay nila sa kanya na sinasabi, si Juan Bautista at ang mga iba, si Elias, datapwat ang mga iba, isa sa mga propeta. At tinanong niya sila, datapwat ano ang sabi ninyo kung sino ako? Sumagot si Pedro at nagsabi sa kanya, ikaw ang Kristo. Ayan. Narito yung tagpo na ang mga alagad, tinanong ni Jesus kung anong sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya. Nais kong iyong pansinin. Kilala ba nila o hindi? Napansin mo. Gusto kong idiin, Pastor. Baka mamaya, parang malayo naman yung sagot. Sasabihin. Hindi eh. Tinanong niya sila dahil kilala ba nila ang Panginoon? Oo. Okay? Siya yung kanilang tagapagligtas. Yun ang idinidiin dito. Kaya nga si Pedro ay sumagot ang sabi, ikaw ang Kristo. Okay. Now, ano ang emphasis nito para sa ating pinag-aaralan na kapusungan ng banal na Espiritu? Pag tayo'y nagkakasala, Pastor, sinasabi natin hindi natin kilala ang ating Panginoong Hesukristo. Yung nagligtas sa atin. Ang napapahiya, Pastor, ang banal na Espiritu. Bakit? Siya yung nag-i-introduce sa iyo eh. Siya yung maliit na tinig na nagsasabing, ito yung dapat ninyong lakaran, lumakad ka. Punta tayo sa Mateo 12, Pastor. 31 at 32. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kapusungan ay patatawad sa mga tao. Datapwat ang kapusungang laban sa Espiritu ay hindi papatawad. At ang sino mang magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao ay papatawad sa kanya. Datapwat ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipapatawad sa kanya kahit sa sanglibutang ito maging sa Ayan, darating. narito, Pastor, yung diretsyong pahayag ng ating Panginoong Hesus, ang lahat ng kasalanan may kapatawaran. Ako'y naniniwala doon dahil ang ating prinsipyo, Pastor, sa pagtuturo ng banal na kasulatan, yung sakripisyo ni Kristo doon sa Kalbaryo para kabayaran ng lahat ng kasalanan ng tao. Tama o mali? Oo. Yan. So, yun ay para sa lahat. So, pag nakilala mong ikaw ay makasalanan, ano ang dapat gawin? Dapat ihingi ng tawad. Yan, pansinin mo, Pastor. Humingi ka ng tawad. Inulit-ulit yung kasalanan. Ihiningi mo ng tawad. Paulit-ulit na ginagawa natin, Pastor. Hanggang dumating na tayo dun sa punto na hindi na natin maramdaman na yun ay kasalanan na nakakasakit sa kalooban ng Diyos. At pag yun ay dumating tayo dun sa kanilang puntong yaon, hindi mo na malaman kung ano yung tama at saka yung mali. So itong kasalanan ng banal na Espiritu, hindi ito automatic na isang kasalanan, Pastor. Hindi. Ito yung paulit-ulit na ginagawa natin na hindi na natin ma-distinguish kung ano yung masama at yung mabuti. May terminolohiya dyan si Isaiah. Kapitulo 5, talatang 20, Pastor. Gusto ko yung description ni Isaiah dito eh. Kapitulo 5, ang talata ay 20. Ayan. Yung description na kanyang ginamit dito, gusto kong gamitin para describein kung paano tayo dumarating doon sa punto na tayo nagkakasala ng kapusungan laban sa Espiritu. 20. Sa nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama, at ng masama ay mabuti, na inaaring dilim ang liwanag at liwanag ang dilim, na inaaring mapait ang matamis at matamis ang mapait. Ano na nangyari, Pastor, dun sa tao? Yung banal na Espiritu na gumagawa sa ating konsyensya, Pastor, na nagsasabing ito yung tama, ito yung mali. Ay ano na nangyari? Hindi niya na, yung matamis ay nagiging, mapait, ang sabi doon. Napakaganda ng mga description ginamit dyan eh. Ang masama ay nagiging mabuti, ang dilim ay nagiging liwanag. Ito na yung punto na hindi mo na makilala yung pag sinasabi ng banal na Espiritu na tamang daan na dapat mong lakaran at hindi mo na rin makilala
na yung ginagawa mo ay kasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya nga, may mga pagkakataon na ang tao ay alam na niyang mali yung ginagawa niya, pero gina-justify niya Ayan, yung nagkakaroon na kanyang ng kamalian. ginagawa niya na matuwid na yung Matuwid kanyang na. ginagawa. Oo. Dito, Pastor, may panganib. Oo. Hindi ko sinasabing ikaw ay nakagawa na ng kapusungan o kasalanan laban sa Espiritu. Pero pag ito'y inulit-ulit Ulit mo, mo. ang term na ginagamit ng Biblia ay seared conscience. Nagkaroon ka na ng matigas at hindi na nakakaramdam yung iyong konsyensya na malaman mo ang masama at mabuti. Kasi maaaring sa una, maaaring hindi mo sinasadya. Pero Pero mapapatawad yun, di ba? mapapatawad. Nararamdaman mo pa, Oo. uy, mali. Nagsalita ako ng nagkamali yun. masama kay pastor. Ay parang na-open ko siya. Di ba? Nararamdaman mo yun eh. Eh sa susunod na naman, Oo. nagsalita ka na naman. Parang nakakatuwa na lang, joke na lang na ikaw ay aking winawalang hiya. Hindi eh. Sa patuloy na gumaganon, ang epekto nito nagiging numb. Ayan. Numbness. Ang blasphemy at saka yung kapusungan sa banal, nagiging numb na tayo. Hindi na natin marinig Hindi na marinig. yung tinig na nagsasabing mali. Hanggang sa yon ay maging kaugalian mo na. Yan, oo. Hanggat sa hindi mo na matanto kung ito ay tama, Tama o o mali. mali. Kaya nga Yan. sinasabing ganoon, ang paglapastangan o pamumusong sa banal na espiritu ay hindi ito iisang pangyayari lang. Yan, na nagkasala kayo na meron kang pinatay. Hindi ganun eh. Oo. Na meron kang ninakaw. Hindi yun, yung mga kasalanang iyon, napapatawad, Pastor. Oo. Ang kasalanang tinutukoy, uulitin natin para sa ating mga taga-subaybay, ay yung kasalanan na inihihingi mo ng tawad. Nauulit mo yon hanggang ito ay nagiging parang casual na lang na ginagawa natin sa pagsasalita, sa mga pagkilos, hanggang dumating ka sa punto na hindi mo na maramdaman na mali pala yung iyong Paano mga naman yung kinakatawanan mo si Kristo, kinakatawan mo si Kristo? Ayan, kinakatawan. So, ito yung blasphemy rito, Pastor, na sinasabi mong ikaw yung Si Kristo. is either, ikaw ay, kasi ang blasphemy rito can be against Christ, or ikaw yung kumukuha ng lugar ni Kristo. Yun yung blasphemy na isa sa banal na kasulatan. Yan. Ay ayaw natin talakayin yan dahil iniuugnay natin yan sa mga hula, mga kapangyarihan. Ay, pero kung may mga tao din na sasabihin nilang sila na yung Kristo ngayon, ay talagang kapusungan yun. Nakakapangilabot pag kami nagsasalita sa telebisyon, Pastor, nagsasalita ng gano'n na sila daw yung personification ng ating Panginoong Jesus now. Ay, parang hindi ganyan ang turo ng banal na kasulatan. Medyo tayo po ay magsiyasat at ating tingnan kung ito'y tama o mali. Yan. Kaya, napakabilis ng panahon, pero gusto natin pang idiin ito pang isang napakahalagang bagay na ito dahil ang pinag-aaralan natin ay tungkol sa pagtanggi, sa pagpighati, sa banal na espiritu. Ngayon, ang isa sa napakahalagang katanungan ay paano tayo nakatitiyak na hindi nga tayo sumasalungat o tumatanggi sa banal na espiritu? Ayan, paano na tayo makakatiyak? 1 John, unang Juan, Kapitulo 5, ang talata ay 3. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos sa hindi Ayan, mabibigat. unang-una sa lahat. Pastor, how can we be sure? Tayo ba'y sumusunod? Ayan. Sa mga utos niya at sa kanyang mga nakasulat na dapat ay sundin sa banal na kasulatan. Basic yon, Pastor. Sa Roma 8:14, tingnan pa natin ang pahayag ni Pablo. Ito ay kay Juan, kay Pablo naman. 8:14, hindi 4, 8:14 ng Roma. Aklat ng Roma. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay silang mga anak ng Diyos. Mga anak ng Diyos. So anong asal ang ipapakita natin? Asal anak. Kaninong karakter ang ipapakita natin? Karakter ng Ama. Ayan. So very basic yun. Anak tayo, so anong makikita sa atin? Yung Parang karakter. dala natin yung apelido niya, ano yung ating ipapakita? Yung likas noong tumawag sa atin ang ating Panginoong Jesus. Ayan. So napakaganda itong naging pag-aaral natin, mga ginigil namin mga kaibigan. Kaya lang kapos na tayo sa panahon, kaya bibigyan na lang natin ng pagbubuo ditong pag-aaral natin. Ang tamang pagkaunawa ng ministeryo ng banal na Espiritu ang siyang magdadala sa atin na maging sensitibo sa kanyang kahilingan. Tumugon tayo mga ginigilo ko sa kanyang udyok at magpasakop tayo sa kanyang kalooban. Kaya sa pagkaunawa ng banal na Espiritu ang siyang ikatlong persona ng kadyusan, ito ay personal na kaloob sa atin ni Kristo bilang mga Kristiyano. Mahal natin ang higit ang ating Panginoong Hesus. Kaya huwag nating gawin na pighatiin, tumanggi,
o patayin ang ningas ng paggawa ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat sa kaloob na banal na Espiritu na siyang gagawa sa buhay namin upang mahayag ang karakter ng aming Panginoong Hesus. Nawa sana, Panginoon, ilagay nyo sa bawat isa sa amin ang banal na Espiritu at turuan nyo kami na huwag siyang pighatiin, na huwag patayin ang ningas nito, kundi kami ay makipag-fellowship sa Kanya, makikooperate sa Kanya hanggang sa maabot namin ang sukdulang kabanalan. Pagpalain ng lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito, ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming salamat sa inyong pakikisama sa amin. Ako po si Pastor Jose Zabat Jr. at si Pastor Nestor Relioma, nagsasabing sumagana nawa ang inyong kabuhayan.